Oh. Kaya nga sabi ni Topacio sa kanyang interview kay Corina Sanchez ito, pasok. Usapan na naman ngayon ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte matapos siyang sampahan ng graft and plunder complaints sa Office of the Ombudsman. Kaugnay niyan, makakausap natin ngayon si PDP spokesperson Ferdinand Topacio. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Topacio. Yes, magandang gabi pong muli, Ma'am Corina. Always an honor and a pleasure. Wow, thank you very much, sir, sa inyong panahon. Sa isang ulat po, layon daw ng pagsasampa na ito ng graft and corruption laban sa bise na pahinain si VP Sara sa 2028. Kayo po ba'y naniniwala dito? Ay, opo. At in fact, kami nga po ay naglabas na nung kamakalawa ng opisyal na pahayag sa ngalan ng Partido Demokratiko Pilipino na sinasabi po namin, unang-una yan ay mga recycled. Bagamat environmentally friendly ang recycling, ay hindi po yan uubra pagdating po rito sa mga charges. Number two, obvious naman po na ang may mga pakana nito ay yung mga the usual suspects, kumbaga, na wala na pong ginawa kundi batikusin si pangalawang Pangulong Sara Duterte sapagkat natatakot po sila ng consequences to their vested interest should the Vice President become President in 2028. Ano ho sa palagay ninyo ang pinakamatibay na depensa ng bise? Well, the strongest defense po, Ma'am Corina, as always, is innocence. Hindi po niya ginawa yan. Ang ngunit sa ilalim din po ng ating mga batas, the person who alleges a crime has the burden of proof of showing that it has been committed sapagkat constitutionally protected po ang presumption of innocence. But in this case, the Vice President, I believe, is merely a victim of political persecution and vendetta. So, mailalabas po ba ang mga bank accounts ni bise? Yun nga po nakakatawa sa mga sinasabi nitong mga characters na ito. Bakit kami ang maglalabas? Meron po talagang prinsipyo sa Roman law na a cumbenti probatio qui decit non qui negat, or the burden of proof is on him who alleges something. They're saying that she has amassed more than 50 million in ill-gotten wealth. So dapat pong sila po ang magpakita kung nasaan yung 50 million plus na yon. Kung wala, then the case must perforce be dismissed. So, they can subpoena the transparency of her bank accounts. May subpoena powers under certain circumstances sapagkat meron po tayong secrecy of bank deposits, but again po, we repeat, at natatawa nga po kami. Akala ko ba they are convinced of the merits of their case? Ang kapal-kapal nga ng mga papeles na isinumpiti nila. Ibig nyo pong sabihin sa daan-daang libong pahinang yon, wala yung alegasyon nila kung nasaan yung 50 million. So, nakakatawa po ito. The powers of subpoena cannot be used as a fishing expedition under our due process clause. So dapat po sila magpakita. Ito yung bank account, ito yung mga yaman, ito yung lupa, ito yung bahay, ito yung mga sasakyan. At yung... Yes, maganda yun kasi the burden of proof is in the accuser or is with the accuser. Kung ikaw nag-akusa, dapat ikaw may pruweba. Di ba? O katulad nun, di ba tayo, we are accusing Bongbong Marcos of being an addict dahil nakikita natin yung manifestation sa itsura niya ng pagiging addict O hindi ba sabi ni Claire Castro, kayo nagsasabi na addict siya, dapat meron kayong pruweba na addict siya. O bakit siya kailangan maglabas ng pruweba na addict siya? Which is yung drug test. O ito na yung pruweba natin, si Amy Marcos mismo, ang close kapatid putya, isang pepe lang yung nilabasan niya. Isang pek-pek lang nilabasan ng dalawang yan. Ni Bongbong at saka ni Amy. Putang ina, alam ka na maniwala ka kay Claire Castro kaysa kay Amy. Sabi ni Amy, addict daw yan. Gumagamit yan noon pa. O, yun na yung pruweba. Yun na yung pruweba natin. O kailangan na lang ngayon patunayan ni Bongbong Marcos na hindi siya addict. By what? By means of mag-undergo ng hair follicle test. Pero hanggang ngayon, di pa siya nag-hair follicle kasi nga addict. It's safe to assume na addict siya because
he failed to prove to us na hindi siya addict. O si Inday Sara, ba sabihin nyo, si Inday Sara ganun din naman she failed to prove to us na hindi siya nagnakaw ng 125. Anong failed to prove to us? Ang may kasalanan niyan, Supreme Court at saka ang Senado dahil hindi siya na-impeach Dahil ipinatigil yung impeachment. She's ready to face the impeachment court pero hindi natuloy 'Di ba? So ready si Inday na patunayan 'yun. At lagi naman sinasabi ni Inday, very vocal naman siya na ipinagtatanggol yung confidential funds na 'yan. So yun sinasagot niya. Si Bongbong sinasagot ba niya yung kaadikan niya? Hindi naman. So in this instance, sinasabi nga nila na pucha, itong mga papel na ito, walang silbi ito. Why? Because hindi ka pwedeng tumakbo sa ombudsman para mag-initiate ng investigation ng meron ka lang hunch or meron ka lang haka-haka. Hindi pwedeng haka-haka lang. Kailangan base sa ebidensya. May ebidensya ka ba? Yung ebidensya mo, kailangan i-cross-check yun noong ombudsman sa totoong data na manggagaling mismo sa inaakusahan. Tama? Kaya lang ang problema, doon pa nga lang mali na kasi hindi nga saklaw ng ombudsman ang isang impeachable official So, the whole process of this optics sa pagsasampa ng kaso, wala nga walang grounds Mga pangalan pong piatos, yung mga inimbento daw pong mga pangalan na nakatanggap ng pondo. Ano po ang depensa doon? Alam niyo po, sorry po, Ma'am Purina. Go ahead, sir. Opo. Alam niyo po yon, standard protocol po yon sa confidential funds. Ako po, Ma'am Corina, ay galing din sa Department of the Interior and Local Government bilang isang Assistant Secretary noong ang kalihim po ay si Mayor Alfredo Lim, year 2000. So talagang standard po yan, kaya nga po confidential Yung informant po nyo, pag inilagay nyo yung pangalan doon, at syempre po, hindi naman na iisa o dalawang tao lang ang may access doon sa listahan yon, baka manganib po ang buhay noong tao. Ngunit lagi na natin pinapaliwanag yan noong nakaraan nga. Merong ibinigay ang DOJ, hindi pala, ang PNP na mga pabuya sa mga tao na informant. Anong itsura ng mga tao? Nakatakip ang muka, ang mata, nakasombrero. Walang pangalan. So pag tinignan mo, kanino napunta tong pera na to? Kay alias Kulapu. Kay alias Kwang-kwang. Ganun yung mga pangalan yan, mga bossing, Diyos mio. Kasi nga confidential agents ang mga yan. So, yung mga confidential agents ni Inday Sara, whether Piatos ang pangalan yan or King Kong ang pangalan niya o si Godzilla yan, issue sa kanila yan. Bakit? Yung mga confidential agents na yan, kaya gusto nilang malaman kung sino yan. Kasi parang alam nila kung sino sa hanay ng mga komunista yung asset ng gobyerno. Papatayin nila yan. Sobrang delikado niyan. National security concern yan. Itong mga komunista na to, putang ina, mga tanga talaga Kala nyo maloloko nyo tao. Kaya ngayon, pinipressure nila si Inday na i-provide itong mga tao na to. Sino si Piatos? Kasi nga si Piatos, si Mary Grace, at kung sino-sino pa si Chippy, si Tom-Tom, tsaka si Cheese Curls, ang information na ibinigay nila sa gobyerno, information ng kalakaran diyan sa pagre-recruit ng mga NPA ng mga estudyante. Kaya gusto malaman ng mga makakaliwa sino itong mga tao na to para putang ina patayin na nila. Pwede pong i-decode yun para malaman talaga na ito ay natanggap. So that is a non-issue na pinag-uulit-ulit po nila. Okay, huling tanong po. Yung affidavit po ng sinasabing dating bagman ni VP Sara, ito pong si Ginoong Ramil Madriaga. Ano po ang komento ni VP dito? Hindi ko po, I cannot pretend to speak on behalf of the Vice President sapagkat ako po ay tagapagsalita ng PDP. Ngunit bilang isang abogado po, that is an uncorroborated statement. Pwede naman po mag-imbestiga ang ombudsman. Kahit nga po anonymous, pwede naman po ang DOJ din po. Ngunit, titignan po natin yung credibility noong mga aligasyon. At yung binabasa ko po yung affidavit na iiling lang po ako sapagkat yung sinasabing 1 billion,
in a grandia, that's physically impossible. Number two, yung nagbi-build up daw ng war chest, si Binibining Sara Duterte. Alam niyo po, I personally know as to approximately when nag-umpisa yan na mag-harbor ng ambitions for president. Yung before that po, there was really no plan to run as vice president or even president. Yung prior to 2022, last minute po yun, and I know this personally. So, ang dami pong mga inconsistencies at kung ano-anong mga incredibilities ng affidavit pong yun. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, PDP spokesperson. Oh, di ba? Ang ina nyo, ha? Yun yung sinasabi ko kanina. Oh, anong sinabi ko kanina, ha? Anong sinabi ko? Oh, sabi ko kanina, itong si Madriaga, napaka-imposible. Oh, napaka-imposible nung sinasabi. Oh, napaka-imposible nung sinasabi na ito daw si Madriaga nag-ano ng pondo para kay Inday Sara. Malabo, hindi tatakbo si Inday nun eh. Mayor lang tatakbuhan niya nun. Know your history before nyong i-patronage itong na to. Itong sinasabi nung kriminal na yan. Oo, nyo. Ilabas ninyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap